sumunod po tayo, amen, sa ating mission po. Huwag tayong tumanggi. Mahirap po, opo. Subalit meron po gagabay sa atin ang Diyos. Neka, ako nga po, kahit malalayong lugar, go, go, go. Wala po akong pinipili po na lugar kahit saan. Pwede po ako, basta tiyayan po ang mabuting balita ng Panginoon. Yes, 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 Lord po ako. Amen? So, yung binigyan ng gift o kaloob ng pagpapahig na salita ng Diyos, ito po yung karapat-dapat. Amen, na magkayag ng mabuting balita po ng Panginoon. Ano po sabi sa Romans chapter 12 verse 6, tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. So maliwanag po ba mga kapatid na tayo po na pinagkalooban po, amen, ng pagpapahayag ng mabuting balita, sumunod po tayo. Gampanan natin ang ating mission po, na ayon po sa sukat ng ating pananampalataya. Amen. Sa pangalawa mga kapatid, sinang karapat-dapat magpahayag ng mensahe o salita ng Diyos upang iasip ang paghahalin ng Diyos mga kapatid. Pangalawa po, yung nagsisika na maging mahusay na tagapagpahayag po ng salita ng Diyos. Una po, talagang hindi po marunong, nahiya po sa harapan, pumunta. Subalit kung nakita po ng Panginoon na nagsisikap po talaga po, araw nagbabasa ng Biblia, dahil talagang nagsisikap po ako, amen, nagbigay yung the best para sa Panginoon, amen. So yung po, mga kapatid, binabayan po ako ng Diyos. So, ito po, karapat-dapat ay isang tao na nagsisikap na hindi mahusay na tagapagpahayag po ng salita ng Diyos. Hindi yung ako, di na yan, okay na yan. Hindi yung nagsisikap na, ay, okay na yan, kahit wala. Yan, okay na yan. Pinagpuro gano'n. Dapat ibigay natin yung the best para sa Panginoon. Ako po, the best. Kahit po ako ginastos ng malaking halaga, dapat sa Panginoon, sa bawal ng Panginoon, go, go, go. Kahit makikita yung project ko, sige, bilis lang po.